Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay matunog na yung balita na kukunin na itong si Wami Tiongson at ang ipapalit nila dyan ay itong si Chris Ross at itong si Simon Enciso. Baka isama pa itong si Evan Nava, yung kanilang rookie. Ito kasing San Miguel na problema pagdating dito sa point guard. Kailangan nating siyempre i-consider ang dami na contribute ni Chris Ross dito sa San Miguel. Alam naman natin yan. Pero nakita natin to sa serye kontra sa Barangay Ginebra. Palagi siyang iniiwang bukas ng depensa ng Ginebra dahil alam nila ito ay hindi consistent sa pagtira sa labas ng 3 points. Kaya palagi nilang iniiwan yan. Kung ang nandyan ay si Wami Tiongson, mahirap yung gawin ng Ginebra o ng iba pang koponan. Kaya hindi na nakapagtataka na gusto nga i-trade ng San Miguel Beer itong si Chris Ross. Kaya sa tingin ko, kung itong si Chris Ross at si Simon Enciso ang iti-trade ng San Miguel, hindi na ako magugulat dyan para makuha nila si Wami Tiongson. Si Wami Tiongson ay isang mas mahusay na 3-point shooter at yan ang dahilan kung bakit siya gustong makuha ng San Miguel Beer. Kaya kung sakasakali magiging backcourt ng San Miguel, itong si Wami Tiongson, si Terence Romeo at itong si Chris Rosales. Lahat yan ay mga magagaling sa 3 points. Kaya kinakailangan mag-adjust ng depensa kung sila ang nandyan sa court. Kaya malamang yan nga ang dahilan kung bakit yan ang gustong kunin ngayon nitong San Miguel Beer. Of course, alam natin na gusto rin ng San Miguel Beer na gumawa ng paraan para masiguro na mananatili silang dominant. Kaya nga gusto nilang kunin itong si Wami Tiongson. Kaya kung sakasakali, hindi na tayo magugulat yan dahil matagal lang napapabalita na itong si Wami Tiongson talaga ay gusto nang makuha nitong San Miguel Beer. At kung sakasakali nga, magiging malaking bagay yan talaga para dito sa kanilang lineup. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali na ito nga si Wami Tiongson ay tuluyan na mapunta dito sa San Miguel Beer. At huwag na tayong magulat kung yan ay i-approve agad ng PBA. Nabuhay ang Barangay Ginebra at nakabawi sila dito sa TNT Tropang Gigan nang talunin nila ito dito sa Game 3. Sa wakas, naka 3-point shot na itong si Justin Brownlee at maganda naging kontribusyon ni Maverick Ahanmisi sa opensa. Pati na itong si Scottie Thompson at yung iba pa nilang players. Pero ang naging susi dito sa Barangay Ginebra ay yung pag-start dito kay LA Tenorio. Nakita natin nag-contribute agad si Tenorio na naka 9 points dun sa game. Plus itong si Joe Devance na nakapaglaro for the first time since magkaroon ng knee injury. 2 points lang ang na-score ni Devance pero importante dyan, naglaro siya ng 15 minutos at ibig nitong sabihin nakapagpahinga itong si Japet Aguilar. So yan talaga importante dito. Ito na yung matagal natin sinasabi na kinakailangan ni Japet Aguilar ng karelyebo at nagamit nga nila itong si Joe Devance bilang center habang nagpapahinga itong si Japet. Ang isa pang naging susi sa panalo ng Barangay Ginebra dito ay iyong kanilang depensa. 73 points lang ang na-score nitong TNT Tropa at yan ang naging susi kung bakit sila ay nanalo. Dahil syempre alam natin doon sa mga first 2 games talagang TNT ang umaarangkada pero dito nakabawi ang Barangay Ginebra. At mukhang hindi nagulat si Coach Chot Reyes nung si Tenorio nga ang ginamit na starting point guard nitong Barangay Ginebra. At nakita naman natin ang ginawa ng adjustment. Siyempre lamang pa rin ang TNT 2-1 dito sa serye pero at least hindi na 3-0 ang Barangay Ginebra at ngayon may momentum sila pagdating sa Game 4. Sa panig ng TNT nakita natin dito for the second straight game, 48 minutes ang nilaro nitong si Ronde Hollis Jefferson. So baka maging question dito, may laban na naman bukas kaya ang tanong ay baka papapagod na kaya itong si Jefferson dahil wala siyang nakukuhang pahinga. Pero kaya tignan natin kung anong mangyayari dito at kung anong gagawing adjustment ni Coach Chot Reyes dahil kapag nakatabla Ginebra, mahirap na. Balita natin ngayon tungkol dito sa Blackwater Bossing ay kinukonsidera nila yung iba't ibang options para makakuha ng big man. Dahil mukhang ang latest report na lumalabas ngayon ay itong si George King, mukhang yan na talaga ang final choice ng management na maging import nila. So kung yan ang magiging import nila, medyo dehado sila sa height lalo na at umalis itong si Troy Rosario at isa ng unrestricted free agent. So yan ngayon ang magiging tanong dito. Magkukulang sa center itong TNT, itong Blackwater Bossing plus yung import nila ay mas maliit. So sino ngayon ang pwede nilang kunin? Yan ang magiging tanong dito para sa Blackwater. At yan ang kinakailangan nilang gawin at ayusin para sa susunod na conference maging maganda performance nila. Yes, ang Blackwater may reputation yan na farm team nitong TNT. Pero nakita naman natin na may mga instances talaga na lumalaban naman katulad nitong nakaraang itong ongoing na Governors Cup.
Kaya sa tingin ko dito sa Commissioner's Cup, ganyan din ang gagawin nila. Ang importante dito, kumuha sila ng big man na magagamit dahil yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong Blackwater. Lalo na at unlimited height yung import sa susunod na conference. Kaya yan ang aabangan natin. As it is, maraming kinakailangan ayusin itong lineup ni Coach Jeffrey Carriazo. At sa tingin ko naman ay magiging competitive itong Blackwater kung bibigyan lang ng pagkakataon ng management. Kaya yan ang aabangan natin ngayon kung anong gagawing adjustment itong Blackwater bossing sa kanilang lineup para masiguro na sila ay magiging ready na. Dahil syempre, alam natin na gusto ng Blackwater makabawi kahit papano. At itong si Cedric Barefield, sigurado, kung gusto ng management na manatili yan dito sa Blackwater, kinakailangan na silang magkaroon ng mga panalo. Dahil syempre, hindi yan makukontento kung ang team na pinaglalaroan niya ay palaging na-eliminate at hindi man lang nakapapasok sa playoffs. Kaya yan ang aabangan natin gagawing bago nitong Blackwater bossing sa ngayon. Totoo nga ba na itong si Troy Rosario mukhang ang pipiliin daw ay Converge Fiber Xers? Meron kasing mga umiikot na balita na baka ito raw si Troy Rosario ay piliin itong Converge dahil baka bukod dito sa ino-offer sa kanyang contract ay may additional perks pa siya makukuha at bonuses. At baka mas piliin niya talaga ang Converge dahil sa tingin niya ay dito talaga magiging maganda ang kanyang performance. Hindi natin masasabi yan kaya kailangan natin i-consider kung ano ang dapat niyang gawin. So, pwede nating masabi na kailangan gawin na paraan ng Converge na makuha talaga si Troy Rosario kung yan talaga ang totoo, kung totoo yung lumalabas na balita. Kung totoo nagpa-practice na sa kanila, although hindi pa formal yung mga practices ni Troy Rosario, apay kinakailangan na nilang gawin na kinakailangan talaga manalo na sila at makuha at mapapirma ng kontrata si Rosario. Dahil hindi natin kailangan i-stress pa kung gaano ka-importante itong si Rosario sa magiging opensa at depensa ng Blackwater ng Converge kung sakasakali. Kaya sa tingin ko yan ang dapat nilang gawin. Kung talagang interesado si Troy Rosario na maglaro dito sa Converge Fiber Xers, kinakailangan papirmahin na nila yan ng kontrata dahil napakalaking bagay kung sakasakali na makuha nila itong si Rosario. Sa ngayon, pwede rin nating makita dito yung tsansa na itong si Rosario ay magiging isa doon sa mga malalaking players ng Blackwater. Hindi lang literal, kung hindi pagdating dito sa magiging epekto niya sa laro. Dahil syempre, kung meron kang Rosario, Arana at Baltasar doon sa iyong lineup, pwede na yung makipagsabayan dito sa big men ng iba't ibang kupunan ngayon. Kaya yan ang aabangan natin dito sa Converge Fiber Xers. Syempre, kinoconsider pa rin natin yung pwedeng maging offer ng SMC. Dahil sa bandang huli, yan din natitignan nila. Kaya abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Kung ito nga si Troy Rosario ay totoo na maglalaro na dito sa Converge Fiber Xers at dito na siya pipirma. Shoutout kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Lolito Kakayon, kay Enju, Edwin Carmona Jr., Michael D., Alicia Garcia, kay Dexter Domer, Jonel Alagon at Celino Valles family. Binabati din natin ang Anthony Adon family, Katsakino Dukusin, Junjun Angie Patpat at Piboy Matas, Andrea Alexis at Mitch Pagares, Alfonso Dindin at Terdy Balaba, Lolito Kakayon, pati na ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Malyari Mascareñas.